Hi everyone! Ang napakasikat na Pares Overload noon ay dumating na ang wakas kung saan ay inamin ni Diwata na hindi sa kanya ang ibang branch ng Parisan. Sa video na ito ay tingnan natin ang Parisan ni Diwata na malapit nang dumating sa kanyang wakas. Panoorin natin ang video na ito. Nagkaroon ng interview si Diwata kay Julius Babaw kung saan ay kinuwento niya na niloko siya ng mga taong nagtayo ng mga branch ng kanyang Parisan. Kinalaman. Yan lang. Kasi instead na kinakat mo sila dahil gusto mo, dahil ang ganda-ganda ng paliwanag nila, na-expand yung Diwata Funds, wala naman akong gagawin, pangalan ko lang, ito yung party mo, participant ko, tatanggap ka ng halimbawa sa isang branch 300,000 plus royalty fee, so pumayag ngayon ako sa gusto ko din na maka-out sa kahirapan. Pero ending, wala talaga ako na pala. Ako pa yung nautangan. Nasaan mo ngayon? Actually, puro pangako na lang. Puro nasa meeting. Dahil pag-comply naman ako, ultimo mo yung mga ibang gamit ko lang sa kanila pa. So, hindi ko alam kung taga saan talaga yung lugar nila. Kasi lumapit lang naman yan dito sa akin. O kasagsagan ng trending to. So, all in all, hindi ko talaga kilala kung saan sila na-uwi. So, yun lang. Awareness lang po sa lahat. Dahil, ako ang babae, di ba? Hindi ko naman talaga pinakinabangan. So ako pa yung imbes na kumita ako pa po yung parang nagrabyado sa bandang huli. So yun lang. Kaya naiyak ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugi ko din to. Pwede mo yung 300,000 na mabayaran ko ngayon plus yung nilarampa nila. Tapos ibang gamit ko pa. So pinag-ipunan ko lahat yun. Ang nangyari pala dito kay Diwata ay yung kanyang 4 na branch ay hindi pala sa kanya. Ang 4 na branch ng Parisan ay ang Quezon City, Caloocan, Laguna at Pampanga. Ayon kay Diwata ay gagamitin ng kanyang pangalan sa Parisan at makakakuha siya ng franchising at royalty fees. Pero after 1 year ay missing ko pala ay wala siyang natanggap at yung Quezon City branch ay may utang pa sa may-ari ng lupa. Ang hinahabol ngayon ng may-ari ng lupa ay mismong si Diwata sa pagkakautang na 300,000 pesos. Ito ay dahil sa pagkakaalam ng may-ari ay si Diwata ang nagmamay-ari ng Parisan na iyon. Pero dahil hindi siniyasat ni Diwata ang kontrata ay doon siya naisahan. Dahil noong nalulugi na ang Diwata Pares branch ay nagtago na ang mga nagtayo nito. At iniwan kay Diwata ang responsibilidad ng mga branch ng Parisan sa pagbabayad ng mga utang nito. Malamang sa paghangad ni Diwata ng malaking pera ay inakala niya na maganda ang napasok niya. Pakinggan naman natin kay Diwata kung ano ang masasabi niya doon sa mga nanloko sa kanya sa mga branch na hindi naman pala siya ang may-ari. Alam mo, nakakayak talaga. Ang laking halaga nun, 300,000 plus babayaran ko. Yung ano yan doon, parang rent doon sa Quezon City branch, parang kuryente bills, I don't know, hindi ko alam. Parang ganun kasi yung yung nakalagay doon sa file ng may-ari doon. So ako talagang bubayad obligado, pero kung tutuusin talaga, kaya ako naiyak kasi ang laki ng 300,000, di ba? Eh wala naman akong, kung tutuusin, kaalam-alam doon na ako magbabayad. So dahil nga obligado tayo magbabayad, so babayaran ko, so masamang loob ko. Sa bukod pa doon, yung 350,000 na cash, nautangan pa nila ako. Nakaka-disappoint lang din talaga. Kasi diba, wala nang akong kinita doon sa Parisan ko, sa lahat ng mga nagbukas, nautangan pa ako at magbabayad pa ako. Sobrang sakit para sa akin kasi hindi naman ako mayaman, diba? Hindi ako mayaman, alam niyo naman yung journey ko sa buhay. So, parang nagsikap lang ako, kaya parang ganun. Mukhang sa pagkakasabi ni Diwata ay lugi at magsasara na ang mga branches ng Parisan niya na hindi naman pala siya ang may-ari. Bakit nga ba nalugi ang Parisan ni Diwata? Ito po ay sa sobrang sama ng ipinapakitang ugali niya sa mga taong sumusuporta sana sa kanya. Kapag po sikat ang pupunta sa kanyang Parisan ay ang ayos ng kanyang pakitungo. Pero kapag vlogger ang pupunta sa kanya ay pinagsasamaan niya agad ng loob at tinataboy. Ito po ang isa sa mga sikat na pumunta sa Parisan ni Diwata at kita natin ang ganda ng kanyang pakikitungo. Hi, how are you? How are you? Long time no see.
So, kamusta na? So okay naman kahit paano. Ito naman yung vlogger kung saan ay pinagsamaan ng loob ni Diwata at tinakot. Mabuti na lang at nakapag-video ang mga bata dahil baka kung napaano na sila kung walang nagbibideo sa kanila. Pero hindi dahil dun yung kinakagalit niya. Dahil ayaw niyang maipakita sa video na wala nang kumakain sa parisan niya. Nalaos na ito. Kaya pinapalabas niya na naninira lang daw ako. Pero ang tanong, nagsisinungaling ba ako o nagsasabi lang ng totoo? Kaya ngayon niyo sabihin na sinisiraan ko lang si Diwata. Eh kitang-kita naman sa video na nagsasabi lang ako ng totoo. Dito ay mukhang tinatakot na nitong si Diwata ang mga bata. May isang lalaki din na nakapwesto sa kaliwa na mukhang handang umatake kung magkakainitan. Amin siya ako lang ng basher na kagaya niya. Alam ko lang basher ka matagal na kasi in-upload mo last time, nag-trending ka din yun, di ba? Pero hindi po. Congratulations kasi at least kumita ka ako yung content mo. So ngayon, nandito ka na naman, kilala lang kita para mag-content ka naman kasi okay lang. Upload mo kasi laga naman tayo parehas eh. Balas mo lang kasi kilala kita. Nagpunta ka lang naman dito sa kung lang, hindi para kumain, para siraan. Hindi pa natapos ang komosyon dahil nag-vlog pa si Diwata upang kondinahin ang vlogger. Pero makikita natin na nagbago ang tono ng pananalita ni Diwata dahil nakabidyo siya. Pinagmumukha ni Diwata na mabait siya doon sa bata at kumukuha siya ng sipat siya sa social media. Kumain ka, maraming salamat, no? Kasi binabalik-balikan mo. Ibig sabihin, kahit na pinas mo ko dati, actually pinapanood ko sa video, kumain ka pa rin. Masarap yung balisang aminin mo. Hindi ko naman sinasabing masarap sa atin ka. Kasi bumalik ka dito para mag-content, nagkataon na nakilala kita. Pero okay lang yan, binabalik-balikan mo ako, di ba? Thank you! Pag okay na yun, ganito lang yan. May content ka sa akin, may content ka ako sa'yo, di ba? Paras tayong vlogger, so... Mabuti at walang nangyari doon sa mga bata. Dahil yung mga tauhan niya dyan sa parisan ay ang sama din ng ugali. Lalo na yung cashier dyan at yung nagpupunas ng mesa. Kapag nakita ka nilang nagbibidyo, ay tititigan ka ng mga tauhan niya dyan sa kanyang parisan. Yan din siguro ang dahilan kaya wala nang kumakain dyan. Dahil sinisindak ng mga tauhan ni Diwata kapag nakitang nagbibidyo ang customer. Sa isang banda ay nangihinayang ako. Dahil ang ganda sana ng opportunity ng parisan na ito. Tambayan kasi yan ng mga tao sa iba't ibang lugar. Masasabi ko na masaya at nakakatuwa dahil para kang nasa piyesta dahil sa dami ng tao. Pero dahil sa masamang ugali na ipinakita ng may-ari ng parisan na ito, ay ito na rin ang dahilan kung bakit bumagsak ang parisan mo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Barter Drone.